Maraming salamat po sa mga tumangkilik sa GMA News and Public Affairs Special na pinamagatang Philippine Treasures. Kung saan ang inyong lingkod po ay naging bahagi, ikinatutuwa po namin marami raw po sa mga nakapanood, abay talagang napukaw raw ang kanilang kamalayan sa mayamang kultura ng ating bansa. Nakatutok si Mariz Umali. Ang gintong hikaw na pinaniniwala ang kay Lapu-Lapu at ang baybayin tablets kung saan nakaukit ang pinaniniwala ang sulat ng mga sinaunang Pilipino. Kabilang ang mga ito sa mga yamang ipinagmamalaki ng ating bansa na tampok sa programang Philippine Treasures. Layo ng programang mapukaw ang interes ng mga Pilipino sa mga yamang tila nalimutan at napabayaan na sa paglipas ng panahon. Matapos ngang mapanood kagabi, may mga nagtungo sa National Museum pero sarado tuwing Lunes ang museo. Bumiyahe pa kami from Pampanga to Manila kasi napakaganda talaga nung Philippine Treasure na yan. Nagbibigyan siya ng consciousness sa ating mga Pilipino para ma-appreciate natin yung ganda ng ating kultura. Natuwa ako kasi as a Filipino, parang nalaman ko na mas marami palang pwedeng makuha dito sa Pilipinas na yaman natin na akala natin wala. Pero yun pala, marami pala tayong makukuha. Marami po tayong maipagmamalaki. Isa kasi ito sa mga panaginip namin, yung talaga ma-feature kung anong meron kami, anong meron kaming pwedeng i-share sa mga tao. At mabuti naman at yung show nyo na feature itong mga treasures na to. Sa Twitter din nag-trend ang programa bilang ika-siyam sa pinaka-pinag-usapang topic sa bansa. Nag-number 3 rin sa trending topic ng Yahoo ang Philippine Treasures. Ang pag-trend sa mga social networking sites ng Philippine Treasures ay patunay lamang kung gaano ninanais ng ating mga kababayan na mamulat, matuto at higit sa lahat, maging bahagi ng pagpapahalaga sa mga natatanging yaman ng ating lahi. Pero nakalulungkot na ang Golden Tara na natagpuan sa Agusan del Sur, imahe ng isang Diyos na mga Hindu na gawa sa purong ginto, ay wala sa bansa, kundi nasa Field Museum sa Amerika. Kaya binabalak ngayon ni Senador Coco Pimentel na muling ihain ang dating resolusyon ng kanyang ama para maibalik sa atin ang Golden Tara. Mabuti nga't na nagpalabas kayo ng episode on Philippine Treasures at naalala ko nga na merong resolution dati si Senator Nene Pimentel na ibalik ng United States of America sa atin yung Golden Tara. And I will, if I need to refile such a resolution to convince them to return a Philippine treasure back to us, then I will do it. Nakikipag-usap na rin ang pamunuan ng museo sa mga curator ng Field Museum para mabawi ang Golden Tara na nakadisplay na sa Amerika at para mas maengganyo ang publikong bisitahin ng museo, lalo ng National Museum na mas pagandahin pa ang kanilang gusali. Pwedeng fine dining kung gusto nila, so we've talked to some of the restaurateurs on this. Pwede rin yung ordinary na coffee shop na ganun. That's one. We're going to rebuild our object theater and other things na interactive for the children to see and spend quality time inside this museum. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Ang karamdaman unti-unting pahihinain ang katawan ng tao. Sa katagalan, ang nalalabing katatagan ng loob at pag-asa sa puso natin, tila inuubos din ito. Ngunit ang tapok natin ngayong gabi, karamdaman, ang siyang nagbigay ng tapang na harapin niya ang kanyang buhay. Tungayan po ninyo ang kwento ni Aline. Walang tiyak na patutunguhan. Yan si Aline nitong mga nakalipas na linggo. Ang tanging sigurado lamang, kailangan niyang lisanin ang Iloilo. 7 taon na kasing dinadala ni Aline ang goiter sa kanyang liig. Sabi niya, operahan niya ako na noong unang November pa. November 7. Kaso, hindi ko napuntahan kasi sabi ng parents ko wala akong tira para bili ng gamot. Kaya't matapos manalo ng halos 2,000 piso sa sweepstakes, nagpasya siyang pumunta ng Maynila para hanapan ng lunas ang kanyang karamdaman. Hanggat makita na lamang niya ang sarili na nakatira sa bangketa. Noon niya naisipang tumulong sa GMA Kapuso Foundation. Ang hingin ko na sa ngayon, ma'am, na mapagamot ng
na magaling ko ang ako niya nasakit sa liog ko. Nakita namin ang kanyang determinasyong gumaling. Dinala natin siya agad sa isang espesyalista. Since ito sobrang laki na, no, sabi ko sa class 3 na, no, kitang-kita kahit na nasa malayo ka, maaaring operahan, no, at tanggalin na yung mismong kanyang thyroid gland. Hindi na maaaring patagalin pa ang kalagayang ito ni Aline, kaya't isinagawa agad ang biopsy sa kanyang liig. At para matiyak na handa na ang kanyang katawan sa isasagawang operasyon, sumailalim si Aline sa iba't ibang tests tulad ng ultrasound, X-ray at ECG. Habang naghihintay ng operasyon, pansamantala muna siyang nasa pangangalaga ng DSWD. Sana humingi ko ng tulong na may paggamot ko tong aking liig para na makapagtrabaho ko na, makanap ko ng trabaho. Ang goiter ay karaniwang dumadapo sa mga babae. Maaaring dulot ito ng kakulangan ng iodine sa katawan, maaaring exposure sa radiation at mga kemikal. Ito rin ay maaaring mamana. Kapag ang isang pasyente ay nakaramdam ng pamamaos or pananakit ng lalamunan, nahihirapan lumunok or nahihirapan huminga, ay agad magpasuri sa doktor, no? Lamang po ang mga resulta ng mga laboratory test ni Aline. Nakipag-ugnayan na rin po ang GMA Kapuso Foundation sa kanyang mga magulang at ibinalita sa kanila na nasa mabuti siyang kalagayan. Sana nga po matulungan natin siya sa kanyang operation para makabalik na siya sa Iloilo at doon ay makapagsimula ng kanyang bagong buhay. Samantala, maraming salamat kay Dr. Rene Louis Gutierrez ng Lung Center of the Philippines. Sa mga nais magbahagi ng tulong sa operasyon ni Aline, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan o magdeposito sa aming mga bank account o mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod, eksklusibo, ang pambibiktima sa mga customer ng isang kapihan sa Makati ay nahuhuli sa CCTV. Pilipino, isa sa mga pilipiling nakabili ng sapatos na mala Back to the Future. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.